yung ibang tao, pag pinagtatanggol mo si Digong, putang ina, personal attack ka nila. Tatawagin, idadamay pa nila pamilya mo. Sabi nila, yung asawa mo, ganyan. Kaya ka siguro ganyan. Kasi hindi ako nami-personal. Pag inaatake ko sila, doon ako sa topic. Doon ako sa pinapaliwanag ko kung ano yung nagawa ni Duterte. Pinapaliwanag ko na kung ano ang naranasan ko. Kung ano ang naranasan ko nung si Digong ang presidente. Bilang OFW, malaking bagay sa amin yung tanimbala na wala. Yung mga balikbayan boxes namin hindi nabubuksan na nakawan. Yung mga luggage namin hindi na nakawan dahil yun pinaghirapan namin ng ilang taon. Pinag-iipunan to yung sweldo. Bibili ka ng paunti-unti hanggang mapuno yung mga box. Tapos na nakawin lang. Saan ka nakakita ng ganun? Tapos ngayon na ulit-uli. Diba? Yun yung nakakasama ng loob. Dahil si BBM, sinuportahan ni BP Sara, na buong akala niya, i-continuous lahat-lahat ng akala niya magiging maayos. Pero in the end, walang nangyari. Nadagdagan lang ang problema ng mga OFW dyan sa airport natin. Dati proud ako ng Pilipino dahil nga ang presidente natin, kahit na sino magsabi, taxi driver dito, ang galing ng presidente nyo. Tapos ngayon, pinakulong siya dahil 80 years old na siya. Parang walang puso. As in, walang puso. Sa tuwing lang. Biri mo, 2016, nung nakaraang, bago mag 2016, wala akong pakialam sa politics. As in, wala akong pakialam sa politics. Pero nung tumakbo si President Duterte ng 2016, tapos nakita ko sa kanya yung parang pagiging tatay. Sa tuwing magsasalita siya, parang yung ilonggong uncle ko sa Bacolod na ang dami niyang mga kwento na nakakatuwa, na parang sa puso lagi yung sinasabi niya. Sinuportahan ko si Digong kasi alam ko siya yung taong makakatulong sa mga OFW na yung worry ng mga OFW pag uwi. Tataniman ka ng bala, tapos hihingihan ka ng 50,000, 30,000. Yun, na imbis na yung pera namin na i-spend sa family, para sa pamilya, para sa bakasyon, tapos mauuwi lang sa tanimbala. Tapos ngayon na ulit-ulit, paano kami uuwi ngayon na may ganyang sistema na pagbabalik ka, baka mapunitan ka ng passport kasi aanuhan nila para ma-decline ka. Biri mo, nung pumunta ako dito 2008, ayaw akong pa-exitin sa ano yun, di ba, counter A, counter B yan sa immigration. Kaya pala manghihingi lang ng lagay ang putang ina. Tapos ang pera ko $50 lang kasi nga wala na akong peso. Wala akong magawa. Nilagyan ko ng $50 yung passport ko, inipitan ko para exit ako. Inipitan ko ng $50 yung passport ko para exit ako. Maka-exit. Yun, nung nalagyan ko ng $50 yung passport ko, pinag-exit ako. Ganyan kagarapal dati.
Ngayon, uulit na naman. O, di ba? Sinong matutuwa niyan? Sinong matutuwa ang OFW niyan? Tapos pag pinagtagol mo si Tatay Digong sa mga nakaka-imbiyer na ba? Nakakaputang ina. Kasi ipe-personal attack ka nila, pati pamilya mo dadamay pa. Parang sarap makipagsapakan, sarap makipagsuntukan talaga. Tapos, after nung nangyari sa akin, parang natatrauma na naman akong umuwi. Kasi nga, yung nangyari sa akin noong 2008, parang bumabalik tanaw lang siya. Bumabalik ba? Bumabalik yung trauma na baka mangyari na naman na mabuksan yung maleta ko. Alam mo yung nakakadismaya kasi nawala na lahat ang problema sa airport nung kapanahunan ni Tatay Digong. Nawala na lahat yun. Kaso lang, bumalik uli ngayon, gawa ng ang presidente natin ay napaka-weak at hindi siya strong enough na magbigay ng isang order na wag nilang gawin yun. I-stop nila kung ano yung mga tanimbala, pagnanakaw sa airport, ganyan. Yung katulad ba kay PRD na nagbigay siya ng isang salita na kapag hindi tinigil, tatanggalin niya lahat ng mga empleyado dun sa airport. Wala, hindi natin nararamdaman yun sa presidente natin ngayon. Yung nakakadismaya talaga, nakakadurog ng puso. Kasi nga, tayong mga OFW, yung mga kaligayahan natin yung makasama yung pamilya natin. Tapos pag uuwi tayo, ang problema natin mag-uumpisa sa airport na imbis na uuwi kang matiwasay, masaya kasi meron kang pasalubong sa mga anak mo, sa mga pamilya mo, tapos mawawala. Every time na napapanood ko yon sa TV, sa news, social media, bumabalik yung naranasan ko noong 2008 na pumunta ako dito na kailangan kong mag-ipit ng $50 sa passport ko para lang maka-exit ako. Yun ang ginawa ko talaga. Kasi yung traumang yun, tumatak sa isip ko talaga yun. Tumatak na every time na magta-travel kami na asawa ko sa check-in, parang nangangatog ako na uy baka ma-decline ako, uy baka ma-reject ako. Yun kasi yung traumang binigay sa akin ng immigration sa Pilipinas, yun dala-dala ko hanggang ngayon.